Alam na natin na isang good finisher si Kai Sotto sa mga alley-oop plays dahil sa kanyang laki, bilis at pagiging athletic nga rin. Mabilis na nakakatakbo at nakakatalon si Kai kapag nakita niya na may open lane sa harapan niya, kagaya nga ng sa play na ito. Ilang hakbang lang ni Kai, dinakdak na niya ang bola dahil walang defender, open na open para sa isang halimaw na opensa. Isa pa nga sa napansin natin ngayon sa mga plays ni Kai Sotto ay yung mga one-on-one offense niya laban sa kanyang defender, na kapag merong espasyo para gumalaw, walang double team na dumarating laban dito kay Kai Sotto, ay ganito nga ang kanyang nagagawa. Isang jab, fake drive, dribble papalapit sa basket, fake shot, ikot sa kabila, bitaw ng scoop shot o layup, mintis man ito, pero yung footwork ni Kai Sotto maganda, mabilis. Siya pa ang nakakuha ng rebound o putback laban sa tatlong defender. Sa next play natin, purong lakas, height at footwork ang ginamit ni Kai Sotto na gawa niyang makalapit sa basket, dribble ng konti, gumamit ng pwersa, ikot ng konti, nakawala sa defender at halos idakdak na nga ni Kai Sotto ang bola sa ring. Dito naman pumoste si Kai, nakuha ang bola, isang power dribble, umikot na naman, isang power move para dito kay Kai Sotto. Masasabi natin na advantage talaga ni Kai Sotto ang kanyang laki sa mga one-on-one plays, kaya naman madalas ay nadadouble team si Kai Sotto sa loob ng paint, kagaya ng sa play na ito. Mabilis yung help defense doong pumoste si Kai, ang naging problema nga lang maliit yung defender na tumulong, kaya yung tira ni Kai Sotto pumasok pa rin. Maging sa mga pick and roll plays nga rin, nakakalusot si Kai dahil sa kanyang footwork, may kabilisan ng konti ang kanyang galaw para sa kanyang size na 7'3". Mahirap talagang mabantayan si Kai kapag nabigyan ito ng espasyo sa loob ng paint, tapos nag-iisa pa nga ang kanyang defender dahil pumuposte at umiikot ito sabay angat at kitang-kita na niya ang ring. Idagdag pa natin na malapit nga ito sa basket. Ganito nga rin ang nangyayari kapag mismatch ang height, kahit dalawa pa ang defender, kung malapit si Kai sa basket tapos ang natapat pa nga sa kanya ay ang mga mas malilit na defender, ay talagang easy basket ang nagagawa ni Kai Sotto. Power moves o kaya nga rin ni Kai Sotto na mga labaw sa loob ng paint, at kung tama ang kanyang pwesto ay wala talagang magagawa ang defender laban dito kay Kai Sotto sa one-on-one plays sa loob ng paint. Minsan nga lang talagang naiipit rin si Kai sa depensa ng kalaban, lalong-lalo na kung 2 hanggang sa 3 players ang kumuyog sa kanya sa shaded area. Tama naman ang nasabi ni Coach Anzai, para mabawasan ang kanilang turnovers ay kailangan niyang ulit-ulitin ang mga drills sa ensayo para maging pulido ang pag-execute ng Koshigaya Alphas sa kanilang opensa na nag-uumpisa nga sa pagbaba ng bola sa kanilang court. Kailangan nilang malagpasan ang pressure defense o trap defense, at minsan dito talaga nadadali ang Koshigaya Alphas, at sa kanilang huling laro ay nagbunga ang tiyaga ni Coach Anzai na paulit-ulit na pinapaalalahanan ang kanyang mga players na bawasan ang kanilang turnovers, huwag magpa-pressure sa depensa ng kalaban at laging magpakita sa mga guards para madaling mapasahan. Ito ang isa sa naging susi para matambakan ng Koshigaya Alphas ang team ng Fighting Eagles Nagoya, ang pagkakaroon ng Koshigaya Alphas ng mababang turnover, tapos nasabayan pa nga ng pagkataas na shooting percentage, kaya tambakan rin ang naging resulta ng kanilang laro. Sa opensa, walang problema ang Koshigaya Alphas, kaya nilang makipagsabayan kahit na sa pinakamalakas na teams dito sa Japan B1 B-League, lalong-lalo na kung naset ni Kai Sotto at ng Koshigaya Alphas ang kanilang play sa opensa. Kung ang nakita natin na Koshigaya Alphas ang tumalo sa Fighting Eagles Nagoya sa kanilang second game, ang palaging klase ng Koshigaya Alphas na makukuha o mapapanood natin sa kada laro nila ay hindi malayo ang sunod-sunod na panalo para sa team ng Koshigaya Alphas. Nabanggit rin ni Coach Anzai na malaking tulong ang naibibigay ng home crowd sa kanila, yung passionate na pag-cheer sa team of players ang isa sa nagbibigay sa kanila ng lakas para mas lalo pa nilang ibigay ang best nila sa laro. Ito ang pinaka-perpektong laro ng Koshigaya, ang kanilang huling laro, lahat ng mga players talagang lumabas ang best game, mapa-opensa man o depensa. Consistency bilang isang team, ito ang nakikita natin na target ni na Coach Anzai at ng Koshigaya Alphas, pero challenge nga rin ito dahil sa kada laro ay paggalingan pa rin sa mga plays sa offense at defense, pabilisan sa pag-counter o adjustment sa mga plays sa offense at defense.